So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 24, 2026 and our topic is all about the journey to the unknown. So, our concept is all about who is Abraham. Abraham, the call of God. So, si Abraham po ay isang ordinaryong tao na namumuhay ng tahimik nang biglang kausapin siya ng Diyos. So, inutusan siya ng Diyos na iwan ng kanyang lupain, pamilya at kinagisnan at pumunta sa isang lugar na hindi pa niya alam. So, wala siyang malinaw na mapa o detalye, pero pinili niya magtiwala at sumunod. So, hindi ito dahil espesyal o malakas si Abraham, kundi dahil pinili siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. So, ipinapakita ng kwento ni Abraham na ang pananampalataya ay nagsisimula sa tinig ng Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. So, sa pamamagitan niya, sinimulan ng Diyos ang isang dakilang plano upang pagpalain ang buong mundo, isang planong tutungo kay Jesus. So, our Bible reading for today is all about Genesis chapter 12 verse 1 to 4, ASND version. Umalis si Abraham gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. So, ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God calls us to walk by faith. So, hindi sinabi ng Diyos kay Abraham ang lahat ng detalye ng kanyang paglalakbay dahil tinawag siya ng Diyos na magtiwala bago pa niya makita ang resulta. So, ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay ang pagsunod kahit hindi pa malinaw ang lahat. Second is God knows the destination. So, maaaring hindi alam ni Abraham kung saan siya patutungo, pero alam ito ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi nalilito o nagkakamali sa direksyon ng ating buhay. So, kapag siyang nanguna, tiyak ang lahat ay may patutunguhan. And last is God blesses those who follow. So, hindi nawalan si Abraham sa kanyang pagsunod. Bangkos is pinagpala siya ng Diyos dahil ang pagsunod niya ay nagbubukas ng pintuan ng biyaya at layunin. So, ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is walk by faith and not by sight. So, may mga panahon na hindi natin nakikita yung buong plano ng Diyos. Ngunit tinatawag tayong sumunod kahit limitado yung ating pananaw. Dahil ang pananampalataya ay hakbang kahit may takot. Second is trust that God knows the future. So, hindi man natin alam ang mangyayari bukas, alam ito ng Diyos dahil maaari tayong magpahinga sa kaalamang siya ang may hawak ng ating kinabukasan. So, dapat tayong magtiwala sa Diyos dahil ang tiwala natin sa Diyos ay nag-aalis ng labis na pag-aalala natin. And last is receive God's holistic blessing. So, yung pagpapala ng Diyos ay hindi lang material, kundi spiritual at relational din. So, sa pagsunod, tumatanggap tayo ng kapayapaan, direksyon at layunin. So, ang buhay na sumusunod sa Diyos ay buo at makabuluhan. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why should we walk by faith and not by sight. So, yung tanong na why should we walk by faith and not by sight is mahalaga dahil limitado yung ating kaalaman bilang tao. So, mula sa devotion na to, natutunan ko na ang Diyos ay mas nakakaalam ng ng ating patutunguhan kaysa sa ating sarili. So, kailangan natin ito i-apply sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang susunod na hakbang at pagpiliing sumunod kahit may takot o alinlangan. So, second question is, why do Jews, Muslim, and Christian all claims to be children of Abraham? So, itinuturi po ni Abraham bilang si Abraham bilang ama ng pananampalataya ng tatlong rehiyon dahil sa kanyang papel sa kasaysayan. So, sa Judaism, si Abraham ang ama ng bansang Israel sa pamamagitan ni Isaac. Sa Islam naman, itinuturi siyang ama ng pananampalataya sa pamamagitan ni Ismael. Sa Christianity naman, si Abraham ay itinuturing na ama ng lahat ng sumasampalataya. So, dahil sa pananampalataya at hindi lang sa dugo, na sa huli ay tumuturo kay Kristo. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa halimbawa ng buhay ni Abraham. Lord God, turuan mo kami maglakad sa pananampalataya kahit hindi po namin nakikita ang buong plano mo. Lord God, tulungan mo kami magtiwala na ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan, naway ang aming pagsunod ay maging daluyan ng pagpapala para sa iba at magbigay luwalhati sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.